what what you would have them do to you for the sums of the law and the prophets. Yan po ang sinasabi sa Matthew 7:13. Ayan. 7:12. Amen. 12. Thank you, Bro Edmond. So, we respect each other, di ba? Dito sa group. As it's our opportunity to show them the Lord, di ba? Kaya nga, in everything we do to others what you would have them do unto you. Di ba? Ano yung gusto mong gawin nila sa'yo? Ikaw yung maunang gumawa nito para sa kanila. Di ba? So, by that, nakikita mo, nasusunod mo dito yung loving your neighbors. Ayan, sige. Next, Bro Edmond. Suportahan ng bawat isa. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. Yan po ang sinasabi sa Hebrews 13 verse 16. Okay, so we support each other. Diba? So do not forget to do good and to share with others. Diba? Gawin lang natin ng good yung kapwa natin. Suportahan natin. Ano man yung ginagawa nila. Kung siya ay kumakanta, nagagawa ng Facebook, or nag-encourage, or we support them. Basta as long as biblical ano yung ginagawa niya. Diba? So, we encourage each other, supportahan siya, and then para mas lalo niyang magawa yung mga pinagagawa ni Lord sa kanya. And tayo nandito to support each other as a body of Christ. Right? So, next. Our next house rule is dress properly, magdamit ng naaayon sa video. It appeals to you, therefore, brothers, by the mere mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Okay, thank you, bro. So, magdamit na ang ayon. Since may video tayo, syempre, wag naman nakasando or yung background natin, di ba? So, we really have to be aware of that, lalo na kapag bukas yung video mo, di ba? Especially kapag we talk about the Lord, syempre, we present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, di ba? Which is our spiritual worship because we worship Him. Diba? Hindi na, kung haharap ka sa isang mataas na tao, nakasando ka lang ba or ano, di ba? Kailangan inaayos mo yung suot mo because you're talking about the Lord. So, yun. Alright. So next, Bro Edmond. Magsaya. Enjoy. So I command the enjoyment of his life because there's nothing better in a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil to all these days of the life God has given you under the sun. Right. Thank you, Bro Edmond. So magsaya lang, di ba? Enjoy lang natin. Imagine mo, kasama natin yung mga body of Christ. Kasama natin yung mga fellow believer natin. So, we really have to enjoy. Di ba? Ayan. So, joy will accompany them in their toil. Ano man yung pinagdadaanan natin, kapansanan man tayo, problema, let's just enjoy because God is here and yes, great plans for all of us and molding us. Diba? Eh, sinong pinakamagandang kasama natin? Diba? Besides the Lord is yung mga fellow, mga may kapansanan natin at nagkakaintindihan tayo. Diba? So, enjoy lang natin. Amen?
Alright, thank you bro Edmond. So mission and vision na tayo. Ano ba yung mission and vision ng PWD Fellowship? Bakit pa tayo sumasali dito? Diba? So may volunteer ba? Ako na, Ayan. Brother Lance. Okay, sige, Ate Blanc. Sige po. Okay. Tegang taas. Okay, muli magandang hapon sa ating lahat. Ayan. So, ang number one sa ating mission and vision is parangalan ng Panginoon. Whatever therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Ayan. I'm sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So, ano man daw yung ginagawa natin, no? Whatever we do, let us offer this as a living sacrifice to God. Glorify Him, to honor Him, at sa lahat ng ating gagawin, siya lamang ang maitaas. Wala nang iba. Okay, that's it. Thank you. Next slide. Magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. My sheep, listen to my voice. I know them and they follow me. According to John chapter 10, verse 27. Dito, si Lord ang nagsasalita dito. And with that, sa ating pagsunod sa Kanya, let us not forget to read the Bible every day upang makilala natin siya, saliksikin natin ang Kanyang mga salita at magkaroon tayo ng tama at malalim na relasyon sa Kanya. Dahil ano natin sasabihin na kilala natin ang Panginoon kung hindi naman natin na pinag-aaralan ng kanyang binabasa ang Bible, because the Bible is the book of life. At dito tayo humuhugot ng lakas, dito tayo humuhugot ng dito nagmumula ang ating kalakasan, ang direksyon, ang tamang direksyon patungo sa kanyang kaharian through following His commands dito sa Bible. At dapat tayo bilang good follower ay nakikinig, sumusunod sa kanyang tagubilin at sa kanyang panukala at sa kanyang kautusan. Ayan. Thank you. Next slide. Makita ang pagbabago sa pamamagitan ni Jesus. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yun nga yung sinabi ko kanina na how do we know Jesus? Paano natin siya makikilala? By reading the Bible. At when we receive Jesus, kilala natin, nagbasa tayo, we will not only read, we understand the Word of God, unawaan yung mga binabasa natin, kilalanin, isa buhay, at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, magkaroon ng pagbabago sa atin. Especially when we receive Jesus as our Lord and Savior, makita sa atin ang pagbabago na yung dating pagkatao natin, na hindi pa natin tinatanggap si Jesus, nung tinanggap natin siya, may pagbabago. Hindi naman hinihingi ng Panginoon na instant, overnight. It takes time. Pero mahalaga na merong makitang pagbabago. Para ano yan para ka lang naligo. Then, pag naligo ka, hindi mo naman isusuot yung hinubad mo. Kailangan yung bago, malinis. So, ganun tayo. Malinis, upang sa paglapit natin sa Panginoon, tayo ay karapat na lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng yung pagbabago, the image of Christ's likeness. Same image from glory to glory. Ayan. O, diba? Sarap pag-aralan, ang sarap bigkasin kasi when Amen. we claim that we are Christ's likeness, talagang gagawa tayo ng paraan. Kilos tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Okay, next slide.
ipakita ang pagmamahal ni Jesus sa iba. Eto na, Jesus said, "By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Jesus 13:35. Hindi man lang po pwedeng, "I love you," pero hindi mo naman pinaparamdam, because when Jesus died on the cross, He saved us from sin. Why? Because hindi lang niya ito ginawa dahil ito yung gusto ng Panginoon, kundi because of unconditional love. Yung pagmamahal na yan. God loves us first, and Jesus died on the cross because of that unconditional love. And because we receive that unconditional love and the salvation from Jesus, it is our part to share the love, because we cannot share what we don't have. And because we have that love, kailangan i-share natin sa ating kapwa. Love one another. And yung ating mga nakakasalamuha, ay nakakitaan tayo na tayo ay kawangis ni Kristo, na tayo ay sumusunod, tayo ay good follower of Christ, na hindi makikita sa ating tangan-tangan na Bible, kundi makikita nila sa ating mga kilos, sa ating gawa, at sa ating pagkatao, the way we speak to others. Ayan. Thank you. And next slide, meron pa ba? Ayan, ibahagi mabuting balita ni Jesucristo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age, sa Matthew 28:19-20. Yan, napakagandang verse sa Bible, na ito yung isang Great Commission na ipinapagawa sa atin ni Jesus. Handa ba tayo na sumunod? Handa ba tayo na magpasakop? Handa ba tayo na magsakripisyo? Dahil hindi ka lamang, sige, pupunta ako, relax ka lang. Hindi po, may kaakibat itong sakripisyo. Work by faith. Dahil pag sinabing sakripisyo, pag sinabing work by faith, meron kang gagawin. At hindi po ordinaryo ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil Panginoon po ang ating minamarites dito, no? Marites, Tolits, pare, kamusta ka ba dyan? O, di ba? Si Jesus lang, wala nang iba. At anuman ang mga challenges, trials na makakaharapin natin sa ating pagbabahagi ng kanyang mga salita, huwag tayong matakot. Because God is with us. As long as you put your trust, believe, and you pray. Because when we make disciples, meron tayong prayer warrior, meron tayong sharer, di ba? So it takes two to tango. So huwag tayong matakot na when we declare that God is with us, all things are possible. Pangako ng Panginoon yan sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pagbabayaan. And that's it. Thank you very much, Brother Lance. Amen. Thank you po, Ate Glo. So, praise God naman. Yan, namiss ka namin, Ate Glo. Alright. So, group covenant naman tayo. So, dito sa PWD Fellowship, meron tayong sumpaan dito. Meron tayong covenant, meron tayong agreement. Kaya, di ba, hindi basta-basta ina-accept natin sa group chat yung mga bago lang na gustong mag-join. Talagang inaalam muna nila tong covenant, di ba, yung mga house rules at para malalaman nila na hindi may rules tayo dito, di ba? At kapag hindi na yun, so syempre may mga process, and eventually pag talagang ayaw mong baka mapilitan kaming alisin ka.
'Di ba? Kaya very important na susundin mo 'to, 'di ba? So, confidentiality, honesty, respect, intercession, spiritual growth, and Timothy's. Ano ba itong mga 'to? So, confidentiality. So, I will ensure that everything shared in the group stays only within the group. Kasi nga, 'di ba, dito yung ano natin, ah, ano nga ba yun? Yung kampante tayong mag-share. 'Di ba, ano man, anything out of, ah, naisipan natin o nararamdaman natin, we are free to share here. Pero yung mga nakakarinig, kailangan hanggang dito na lang sa loob ng fellowship natin, sa loob ng breakout room or each member just, dun sa mga members lang. Kasi sabi nga sa Bible, in Proverbs 11:13, "A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret." So, sa pagsunod dun, we keep the secret, 'di ba? As long as kung ano niya, ah, sabi niya, "Okey, sige, share mo." Lalo na kung testimony, kung pinayagan ka, you can share it, 'di ba? But kung alam mo namang hindi ka share-share, like hindi glorifying kay Lord at baka masira pa yung relationship, please, 'di ba, ano, treat it as confidential, okay? So, in layman's term, 'wag mo nang i-share sa iba, okay? Alright. So, basta yung mga Great Commission, yun ang i-she-share natin. Si Lord Jesus ang i-share natin. Ayan. And then honesty. So I will be open and honest with my group leader and fellow members. So you be honest para kung halimbawa nahingi ka ng advice, so kailangan i-share mo lahat. Kasi parang nagpunta ka sa doktor, kung hindi mo sinabi lahat ng symptoms, baka mali pa yung ma-diagnose sa'yo, di ba? So sabi nga sa Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy, 'di ba? At ikaw 'yun, 'di ba? So you are a trustworthy person. So, keep it with honesty. And then respect, siyempre katulad kanina meron pa rin dito na covenant natin that we respect each other. So I will respect my group leader, my group by regularly attending and participating in group meetings. I will honor my group members, 'di ba? So you honor them. Yung nga sa Bible, Philippians 2:4, not looking on your own interest, but each of you to the interest of others. So, hopefully naintindihan niyo how radical it is na, "Ay, unahin ko yung interest nila kaysa sa akin, mas gusto ko kaya yung akin." 'Di ba? But the Bible says and teaching us to respect each other na unahin yung interest ng iba, 'di ba? Respect them, 'di ba? As, fellow ano natin, members, 'yun. And then siyempre intercession. I will regularly pray for my group leader and fellow members na ginagawa natin, 'di ba? Po-post minsan si Kuya Rinante or sino man sa inyo na, "Please pray for me." Pray agad, but every day you pray for their families, 'di ba? Kahit simple prayer lang. Hindi kailangang sobrang haba na you just remember that person and Lord bless niyo po siya. Alam niyo po yung struggle niya, guide him, protect him or her, 'di ba? Bless niyo po siya in Jesus' name. 'Yun, 'di ba? Prayer na 'yun, you intercede. 'Di ba namamagitan ka sa kanila, do'n sa taong 'yon at kay Lord. So you pray for, him or her. So sabi nga sa Ephesians 6:18, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests." 'Di ba? With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people, 'di ba? As you pray for others, even here sa PWD Fellowship members and their families. Amen? Ayan. So pray lang for others. Spiritual growth. So I will have no other purpose for joining a group except to grow spiritually and to help others to do the same, 'di ba? Hindi tayo nandito para mag any purpose. At ang pinaka-purpose natin dito ay to grow spiritually. Kung may iba kang pakay, hindi dito 'yon. Sa ibang group 'yon. Okay? Kung may iba kang purpose, sa ibang group 'yon. Pero ang purpose ng group na ito is for us to grow spiritually and to help others to do the same. Okay?
Sabi nga sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we make for one another. May encourage one another toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are already in the all are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching, di ba? So, praise God. Di ba? As Christ is coming, second coming, we have to prepare. Di ba? So, yung spiritual maturity natin and the Great Commission as we help others to do the same, na mag-grow din. Di ba? It's a great opportunity to help them grow. Yeah, the spiritual growth. Okay? And then, syempre, Timothy's. Diba? So, I will have it as my goal to disciple others and start a group as well. So, sana mayroon din kayong mga group, di ba? Katulad sina Nante, sina Kuya Nante, Sis Glo, di ba? Even si Sis Claire na nawala na before nag-start siya ng Bible study doon. Di ba? Kaya ang mga extra mile natin yan. So sana, nandyan ka sa inyong bahay, sa inyong lugar, magkaroon ka rin ng desire, di ba? To start a discipleship group. Kasi, sabi nga sa Bible, 2 Timothy 2:2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also, ikaw yun, be qualified to teach others. Qualified to teach others. So, kina-qualify tayong lahat. Di man tayo qualify or feeling natin di tayo qualify, katulad ko, at si Lord ang nagtuturo sa atin. Di ba na naifinig natin, natutunan natin, na-encounter natin, na-experience natin. And we share it to others. Di ba? And makapag-disciple din sila. Amen? So, madali lang tandaan. So, syempre, Christ. Christ. Ayan yung ating group covenant. Praise God. Ayan. So, yun po ang ating very basic niyan. So, na tayo, worship. So, share ko lang yung screen ko. Ang kalawatan, hindi ko maunawaan kung bakit ako'y pipilit na hinahanggaan. Dito sa aking isipin, dito sa aking isipin, ang pag-ibig mo ang Bumibigay sa akin. Salamat, walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa pag-ibig mo. Aking mahasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan. Ang ako'y hindi mo tinatala, hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal
akin, katulad mo. Salamat, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, piling mo. Ang ibang nagmahal sa'kin, katulad mo. Salamat, piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin, katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. So let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for our lives today. Thank you, Lord, for our families. Panginoon, thank you, Lord, for our loved ones. Thank you, Lord, that you are always with us, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga provisions niyo, Panginoon. Every day, Panginoon, mula sa aming hininga, sa aming mga kinain, Panginoon, sa aming strength, sa araw na ito, Panginoon, sa wisdom na pinagkaloob niyo. Maraming salamat, Lord. And thank you, Lord, for each and every one here, Lord. I'm so blessed, Panginoon, na sama-sama kaming nag-worship sa inyo, Panginoon, despite of our situation ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat-lahat. Na sa oras na ito, Panginoon, kayo po yung manguna sa amin, sa mga fellowship namin. Help me, Lord, to die in myself and live for you, Panginoon. And use me, Lord. Use this broken vessel to deliver your message to your people, Panginoon. At buksan niyo po yung kanilang puso, isipan, Panginoon, sa message niyo today. At maramdaman nila, Panginoon, yung inyong pagmamahal. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. And we dedicate this time to you, Lord. We ask this, give thanks. In Jesus' name. Amen. Praise God. Alright. So, yan. Thank you, Lord, sa mga nakahabol. Share ko lang yung ating yung topic today. Tada! Yan. So, true positivity. So, yung mga think positive dyan, tingnan natin daw kung ano yung mga true positivity. Alright? So, tingnan natin tayo bilang may mga kapansanan, di ba? Lagi tayong kailangan positive lang, huwag tayong focus sa but ano ba yung sinasabi sa atin ng Bible? Ayan, so, sabi dito, sa mga awit 56:8, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ako'y nakasulat sa iyong aklat. So, wow, talagang pasok na pasok, no? Tagos hanggang buto na. It reminds you na, oo nga naman, no? Lord, alam mo naman talaga yung beginning. Alam mo naman kung bago pa ako ipanganak, alam mo na. Di ba? Alam mo rin yung mga hinaing ko sa buhay. Yung mga pagluha ko na ikaw lang yung nakakakita. Di ba? Ikaw lang yung nakaka-witness. Di ba? So, praise God for that. So, yun yung ating pagkikwentuhan today. So, narinig mo na ba yung term na toxic positivity? Ayan. So, baka ngayon mo palang narinig. So, sabi dito, ito yung tipong good vibes only.
na good vibes lang, na pag-iisip at ang pagpupumilit ng ibang tao na maging masaya lang lagi. Na okay lang yan, sige lang, masaya lang, happy lang. 'Di ba? Bawal magpakita o makaramdam ng negative emotions, 'di ba? And then, lalo na 'pag Kristiyano ka, kasi nga 'di ba Christian ay dapat laging victorious kasi dapat lagi tayo, 'di ba? Kaya naman minsan pressured tayo na ngumiti. Kahit pa, sakit ng tagiliran ko, ay okey lang po ako, saya po, 'di ba? 'Di ba, I'm sure may mga nakaka-relate diyan and magkunwari na okey lang ang lahat sa buhay. Pero kahit hindi naman ito totoo, 'di ba minsan, ay kasi nga nakakahiya or baka kung anong sabihin, 'di ba? Sometimes gano'n yung natin na nagiging reaksyon. But in reality, 'di ba, 'pag sinabing, "Kamusta ka na kapatid?" 'Di ba, lalo na kapag tinanong ka nung fellow Christian mo, 'di ba, sabihin mo, "Victorious," sagot natin. Pero sa totoo lang naiiyak na tayo sa mga pinagdadaanan natin. 'Di ba, for example kami may mga struggles din kami, not only sa physical but also puwedeng financial, puwedeng emotional, 'di ba, mental, 'di ba, mas worse, spiritual. 'Di ba kaya minsan kapagka kinakamusta tayo, we just act like it na parang, um, fake it until you make it, 'di ba, kaya inaano natin, but alam ni Lord ang nararanasan natin. 'Di ba? So, kayo pa nga dito, totoo man meron tayong mga, victory in Jesus Christ. Siyempre, 'di ba, wala na tayong duda do'n. Pero minsan, mas nananaig sa atin ang lungkot, galit, at pagod lalo na pagka may mga napagdaanan ka, 'di ba, na minsan lalo na nitong kaya tayo nag-ano rin nung Christmas, minsan sabi ni isa nating mga na minsan mas nalulungkot pala sa Christmas yung ibang tao dahil nga dapat masaya yung season na yon, 'di ba, kasama ang pamilya, yung iba hindi nila kasama, 'di ba, yung iba nawalan ng mahal sa buhay, 'di ba, and a lot more, maraming pinagdadaanan, 'di ba, or galit, 'di ba, na may gumawa sa'kin ng ganito, grabe naman siya o nilamangan niya ako, 'di ba, nananaig yung gano'n and pagod ka na. Lord, I'm so tired sa work, sa people, ano-ano man yung personality mo, sa mga ministries or sa trabaho mo or business mo, ano man 'yan, 'di ba? Pagod ka rin, 'di ba, to be honest. Kaya kahit pilitin natin na ang ating mga sarili ay maging happy sa harap ng iba, lalabas din ang totoong feelings natin kapag nag-iisa na lang tayo. 'Di ba yung, "Lord," paghiga mo dun, "Thank you Lord, nasa bed na naman ako. Sobrang pagod or sobrang lungkot. Lord, ikaw lang, tutulog ko na lang 'to hanggang para lumipas na yung araw or yung kinabukasan." 'Di ba? Or kahit galit mo ayaw mo ng ilabas, ayaw mo ng makita yung dun or tatago ka na lang, 'di ba? And sabi nga dito, gusto nating sumigaw, gusto nating umiyak o magkulong sa kwarto ng buong araw dahil hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Lord, sige bahala ka na, ano man yun. Iyak na lang sa sulok, 'di ba, or sa kung saan man lugar 'yan, 'di ba, gusto mong sumigaw pero hindi mo masigaw, talagang nandun sa heart mo na, pero ayaw mong marinig nila or kung nasa taas ka lang ng bundok puwede kang sumigaw, 'di ba, or sa island, para ma-release mo pero hindi mo ma-release kasi nandun siya na iniingatan mo, gusto mong i-release siya pero hindi mo sigaw. 'Di ba, kaya magkukulong na lang sa kwarto, 'di ba? Nakaka-relate ba ang iba? 'Di ba minsan dun na lang tayo, sige na bayaan mo na sila diyan. 'Di ba sa totoo lang nararanasan ng lahat 'yon, 'di ba, at hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa, 'di ba? But we still have victory in Christ. Kaya nga kailangan matututunan natin yung tinuturo ng Bible at mare-realize natin yung good news, 'di ba? Ano ba yung good news? Alam ni Lord ang lahat ng ito. Sabihin mo nga sa sarili mo,
Alam ni Lord ang lahat ng ito. 'Di ba? Kilala niya tayo. Alam niya ang tunay na nararamdaman natin. 'Di ba? Kaya nga when you pray, you feel peaceful. 'Di ba na Lord, kahit pa sakit-sakit ng paa ko, tiyan ko, ulo ko, or hirap na hirap ako dito sa sitwasyon ko, pero alam ko may plano ka. Alam ko may maganda kang plano sa akin at hindi mo ako pababayaan. Alam ko Lord na you are at work the right time in the right place. Kaya I trust your timing. I trust your will. I trust your ways, Panginoon. Kasi ikaw yung mas higit nakakaalam ng nangyayari sa akin. Even sa katawan ko, Lord. Minsan nga ako, hindi ko alam kung ano nangyayari. 'Di ba? Pero si Lord, alam niya. 'Di ba? O ano, kala mo lang may masakit or may pagod or may ngalay. 'Di ba? Minsan, tapos pagka nagpa-check up ka, ganito pala or ano, or ganyan lang naman pala. 'Di ba? You never know. But the Lord knows. 'Di ba? At kilala ka niya. 'Di ba? Even nga yung bilang daw ng mga buhok natin, alam niya. 'Di ba? How much more at tayo, siya ang gumawa sa atin. Kaya alam niya, naiintindihan niya ang nararamdaman natin, ang tunay na nararamdaman natin. Kahit hindi mo ito sabihin, 'di ba? Kahit hindi mo 'to ah, i-share sa iba, salita, kahit hindi ka pa nagpe-pray, alam ni Lord ang kung anong nararamdaman mo, 'di ba? At nauunawaan ka, 'di ba? Sabi nga dito, nakikita niya ang pagod, nakikita niya ang inis mo, nakikita niya ang lungkot natin. 'Di ba yung time na pagod ka na, ganito pa, nainit pa ng ulo mo, inagrabyado ka pa, nilamangan ka pa, pagod ka na, 'di ba? Kita ni Lord 'yun. Ramdam ni Lord 'yun at hindi siya nagpapabaya. 'Di ba yung lungkot mo na wala kang kasama, ganito yung kailangan mong tulong, hindi ka matulungan. 'Di ba ganito yung gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Ganito yung gusto mong maranasan pero hindi mo magawa. 'Di ba? Alam lahat ni Lord 'yon. 'Di ba? At nakasulat nga sa kanyang aklat ng ating pagluha. 'Di ba? Alam niya yung mga tears mo. 'Di ba? At mahal na mahal tayo ng Panginoon kahit punong-puno tayo ng sama ng loob at lungkot. 'Di ba? Kahit yung gusto mong isigaw kanina, gusto mong galit, 'di ba? Na ilabas. Alam ni Lord 'yon at mahal na mahal pa rin niya tayo. 'Di ba sabi nga, wala raw tayong magagawa na mawawala yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Because He died for us. Ma-imagine mo, yung Ama natin sa langit, ipinadala niya yung nag-iisa niyang bugtong na anak na si Jesucristo. Para ano? Para ialay, para mamatay sa krus, para lang iligtas ka. Eh ano pa kaya? Ano pa yung hinihiling mo sa buhay na hindi niya kayang ibigay? 'Di ba? Kaya ramdam ka niya. Alam niya yung lungkot mo, alam niya yung sama ng loob mo. Kaya maging honest ka kay Lord. 'Di ba, ikwento mo, "Lord, ganito, nagrabyado ako." Umiyak tayo sa kanya sapagkat siya lang ang tunay na nakakaintindi sa atin. Exactly 100%. 'Di ba may mga asawa tayo or anak or counselor, psychiatrist na akala natin nakakaintindi ng 100% pero ang tunay na nakaka-100% intindi sa atin ay si Lord lamang. 'Di ba kaya maging honest ka sa kanya at doon maire-release mo. 'Di ba kumbaga sa tamang, ah, tao mo i-release, 'di ba kay Lord mo i-release, sa tamang Lord. 'Di ba i-surrender ito yun na, "Lord ganito, inis na inis ako dito sa taong 'to or sa nangyaring ito or sa ginawa nito or sa bagay na ito. Inis na inis ako Lord, tulungan mo ako na makita yung dapat kong makita sa sitwasyon na 'to." 'Di ba Lord, galit na galit ako sa taong 'to pero tulungan mo ako Lord na ma-overcome 'tong galit na 'to Lord punuin mo ako ng iyong pagmamahal. 'Di ba Lord, pagod na ako. Tulungan mo ako Lord sa sitwasyon na 'to, nakakapagod na. 'Di ba ako, to be honest, gano'n yung inaano ko kay Lord, na Lord nakapagod na ako dito.
tulungan mo naman ako, lend me your strength, lend me your healing. Diba? You only say the word, Lord, and I will be healed. Diba? And after that, sinasabi ko rin na, Lord, your will be done pa rin. I always remind myself na ikaw yung master. Servant pa rin ako, and I am here because you still need me. So help me, Lord, to always act as a servant. Help me, Lord, to always yung mabuhay para sa iyo lamang. Diba? So, it reminds me kaya yung peace na, ay, oo nga, no? The battle is the Lord nga pala. Ano ba yung kinakapagodan ko, kinainisan ko, kinagagalitan ko? The battle belongs to the Lord, di ba? And I am just here a warrior, di ba? Na kailangan kong umugot ng lakas sa'yo. Kailangan kong humingi ng tulong sa'yo kasi ikaw yung master ko. And I am just your servant. So, reminding myself that, preaching to yourself, when those time comes, di ba nakaka-release? Di ba na okay lang umiyak? To be honest ako, umiiyak ako pagka may time. Kahit yung magigising ako sa gabi or madaling araw na nagkikwentuhan kami ni Lord, nagsusumbong ako kay Lord, I cry. Di ba? Ilabas mo lang. And after that, kakausapin ka niya and haakapin ka niya. Ramdamin mo yung sinasabi niya sa'yo. Di ba? Nakapagtapos ka na magsabi-sabi ng mga hinaing mo, reklamo mo sa buhay and everything, kay Lord lang ha, na siya naman ay nakakaunawa, ay makakomfort ka at hintayin mo na after mo magsalita, tumahimik ka lang. Hintayin mo na makinig siya. And that's prayer. Di ba? Di ba ang communication is two-way. Di ba? Hindi lang ikaw yung nagsasalita. Nakikinig ka rin. So don't forget to listen. Don't forget to hear His voice. Don't forget to remember what He did to you and to the other mga testimonies pa na narinig mo. Di ba? Lahat yon balikan mo and gain your love, your joy in your heart, your peace, di ba? And everything will follow. Di ba? As you follow the Lord, kailangan yung action mo always follows your belief. Diba? And we are not mastered by our emotions. We are not mastered by our own feelings, but by the Lord. Kaya surrender lang kay Lord. No, Lord, ano ba yung dapat kong gawin dito? Lord, nararamdaman ko to. Kung hindi tama to, alsin mo, Lord. Diba, Lord, nahihirapan ako dito. Tulungan mo ako. Diba, si Lord, kung hindi tatalikod sa'yo. Lahat pwede kang iwanan, kalimutan, but si Lord, laging nandyan. Laging mag-i-stick sa'yo. Laging sinasamahan ka. Kaya hindi ka nag-iisa. Amen? And sabi pa nga dito, pero hindi lang niya tayo nauunawaan. Binubuksan din ng Diyos ang ating isipan para malaman natin ang mga bagay na maaari natin asahan mula sa Kanya. Diba? Si iyan ang tunay na positivity. Kay Lord lang nakadepende. Diba? May na siya kasi dati na eternal positivity. Diba kasi nga, lahat naman dito sa mundong ito ay temporary lang. Diba? Temporary lang. And yung ating eternal positivity ay doon sa heaven, doon sa ating kabilang buhay. Diba na mabuhay ka nga dito ng, let's say, 100 years. Pero doon, eternity yun. Di ba kaya tingnan natin yung pinaka-big picture. Di ba na yes, meron tayong sorrow dito. Meron tayong pain dito sa mundong ito. But pagka nandun na tayo sa heaven, no more sorrows, no more pain. Di ba? Andun tayo na kasama natin ang Panginoon. Di ba? And yun ang kaabang-abang. Yun ang nakaka-excite. Di ba? Kaya nga dito sa ano natin, sa fellowship natin, nandun yung spiritual growth. Kasi para maramdaman mo yung nag-grow ka na. Di ba? Sabi nga natin example, um,
kung dating magagalitin ka, ngayon, galit ka na lang. 'Di ba, hindi ka na araw-araw galit, minsan ka na lang galit. And unti-unting mawawala because the Holy Spirit is in you, growing in you, nurturing you, transforming you, maturing you. 'Di ba? To be the person He created you to be. Kaya doon mo ka doon mo tingnan, 'di ba, na, okey, hindi nangyari yung inaasahan ko. Alam ko may magandang plano si Lord, 'di ba? So, even sa kung ano man yung mga hinahangad mo sa buhay or nire-request mo na, "Lord, sana magkatrabaho na ako. Ay naku, hindi ako natanggap." Okey, naku, may siguradong hindi ako natanggap dun dahil may mas magandang plano si Lord. 'Di ba kailangan tingnan mo yon ng eternal positivity kasi, you are a servant of the master, eh. 'Di ba, hindi ka niya ilalagay dun kung ipapahamak mo rin. 'Di ba, kaya you have to always, surrender your life to the Lord na kaya nga ang prayer natin 'di ba kung may pinagpe-pray tayo 'no, 'di ba katulad nitong, bahay namin ngayon 'di ba, we pray na, "Lord kung will mo sana maging smooth, kung will mo talaga na magkabahay kami. Pero kung hindi mo will Lord, alisin mo rin yung burden sa heart namin at alisin mo rin yung ikaw na rin ang gumawa ng paraan para hindi matuloy yung bahay na yun." Kasi kung parang si Moses, 'di ba, na kung wala ka naman dun Lord, eh, ayaw ko na rin dun, 'di na ako pupunta dun. Kasi mas gusto ko na dito na mahirap, pero kasama kita. Mas gusto ko nandito sa wilderness, kasama naman kita. 'Di ba, the joy of knowing God is with you all the time na kahit may pinagdadaanan tayo, yes, naka-wheelchair ako pero kasama ko naman si Lord every time. Kaysa naman, andun nga ako, maraming pera, nagta-travel-travel, or lahat ng mga abundance na pwede kong maisip. Pero kung wala naman, mapalayo naman ako sa'yo. Wala ring kwenta and eventually pagtapos ng buhay na 'to, nandun ako sa impyerno, ay ayoko yun. 'Di ba mas gusto ko na, yes, nandito ako Lord, alam ko naman na pagkasama kita hindi mo naman ako pinababayaan. By God's grace nakakain ako kanina ng agahan, tanghalian. 'Di ba may bed akong natutulugan, mahinga pa rin ako, yung mata ko nakakakita pa rin. 'Di ba, ang dami kong pagpapasalamat kaya hindi ako magfo-focus dun sa mga negative na nararamdaman ko. Yes, nakaramdam ako ng lungkot, but eventually sabi nga ni Lord, um, it may be pain in the night, but joy comes in the morning. 'Di ba, temporary lang 'yan, malungkot ako ngayon, pero bukas, joy comes in the morning. 'Di ba, the joy not only, not coming from anything but from the Lord, na siya ang nagbigay, 'di ba? So, and a lot more. Kaya do'n natin tingnan yung buhay na kaya tayo magkakasama ngayon, kaya tayo nagfe-fellowship, 'di ba? It's only by God's grace, by God's mercy, may gadget tayo, may internet ka, 'di ba? And a lot more, 'di ba? Sa awa ng Diyos lang. Kaya tingnan natin yung buhay natin na, yes, reality, dumadaan tayo sa pagsubok. Yes, reality, nalulungkot tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. 'Di ba? But in the other side, remember the good news. Hindi tayo nag-iisa. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. At hindi maigsi ang kanyang mga kamay para hindi tayo abutin. 'Di ba? Nandiyan lang siya, kasama natin. Tawag ka lang, baka nilalambing ka lang ni Lord na hindi ka na nagpe-pray, 'di ba? O 'yan, anuhin ko muna ng konti para naman mag-pray, makapagkuwentuhan naman tayo. 'Di ba? I have great plans for you. Itong mga nakahanda kong, ah, regalo or achievements mo, hindi yan mawawala. Balik ka na dito, punta ka na, 'di ba? And para ma-claim mo na 'tong mga magagandang biyayang ipinagkaloob sa iyo, lalo na sa puso mo. The joy, that love, the peace that surpasses all understanding, 'di ba? Those things that cannot be bought by money, 'di ba? Even, sabi nga may isa akong ano, mayaman na ano na, "I will pay $1,000,000 just to have a peaceful sleep." 'Di ba? Kasi ang dami-dami niyang pera, ang dami niyang iniisip, 'di ba? Eh, pero tayo na wala, aba, eh, hagok pa, 'di ba, harok pa. So, tingnan mo 'yun, 'di ba? It's priceless sa mga pakiramdam that
si Lord lang ang nagbibigay. 'Di ba? Kaya we focus on Him. We become, yan yung tunay na positivity na nakatutok lang kay Lord. 'Di ba? Sabi nga dito, wala ring masama kung magiging honest tayo sa iba at sabihin natin, actually, medyo malungkot ako ngayon. Pwede mo ba ako ipag-pray? 'Di ba? So napakaganda nun. 'Di ba? Actually, naiinis ako sa ganito. Pwede mo ba ako ipag-pray? Actually, mayroon akong pinagdadaanan ngayon. Pwede mo ba ako ipag-pray? No, o kaya nalulungkot ako kasi yung aking ganitong, yung tatay ko, nanay ko, or kaibigan ko, kaklase ko, ganito kasi yung pinagdadaanan, hindi ko siya matulungan. Pag-pray mo naman ako at siya, 'di ba? Why don't you approach it that way? 'Di ba? Kaysa nagiging ano ka na lang. And then eventually magkukulong ka sa kwarto and malulungkot ka, 'di ba? It's a peaceful environment, lalo na sa mga kapwa natin believers, 'di ba? At kapag narinig niya yung prayer, sabi nga kapagka nasa labas tayo, walang sino man ang magse-say no kapag tinanong mo siyang, "Puwede ba kitang ipag-pray?" 'Di ba? Ikaw ba 'pag tinanong ka, "Bro, sis, okey lang pag-pray kita?" Sabi, "Ay wag, wag mo ako ipag-pray." Wala, parang wala pa ako na-encounter na gano'n, na nagsabing, wag na, ayoko pag-pray mo ako." 'Di ba wala. Kaya 'pag nag-offer ka ng prayer or nagpa-pray ka, he will really pray for you, lalo na mga believers, 'di ba? Kaya see it that way na alam ng Lord, mahal ka ng Lord, 'di ba? At hindi ka nag-iisa do'n sa journey mo at hindi lang din ikaw ang nakakaranas niyan. Sabi nga wala namang pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya mamaya sa ating breakout, ipag-pray natin ang bawat isa, 'di ba? Ano ba yung puwede kong ipag-pray sa'yo? So, can I pray for you, 'di ba? So, always kaya nga may 5 minutes tayo to pray for each other. Kasi alam natin, 'di ba, in all aspect meron tayong mga struggles, 'di ba? Obviously, isa sa PWD, pero bukod doon, meron pa rin tayong ibang struggle, sa aminin man natin at hindi, 'di ba? Feelings, situation, 'di ba? Siguradong meron tayong struggle, kaya there's always an opportunity to pray and talk to the Lord, communicate to the Lord, magsumbong kay Lord sa ating Father God in heaven who is waiting and willing to listen to us, 'di ba? And answer our prayers. Amen? Ayan. So, at kung tayo man ay ang sabihan ng ganito, sana magawa nating sumagot. Of course, 'di ba? Nakikita ng Diyos ang puso mo, friend. Mahal ka ni Lord at mahal din kita. Lapit tayo sa Kanya. 'Di ba? You just bring others to Jesus. Kaya nga, 'di ba, yung isa sa mission and vision natin is ipakita si Jesus sa kapwa natin, 'di ba? Showing the Lord to them, 'di ba? Hindi natin nilagay doon na sabihin, 'di ba, si Jesus sa iba. Nilagay natin doon, ipakita. Ibig sabihin, by action, makita ng mga tao si Lord sa buhay natin. 'Di ba? Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. 'Di ba? Kaya lapit lang tayo sa Kanya. Amen? Ayan. So, let's pray, bow our heads, and pray muna tayo. Close your eyes. Ayan. Lord, alam niyo every time na malungkot ako at umiiyak. Alam na alam niyo yun, Lord. Hindi ko kailangang magkungwari sa harap niyo at maging sa harap ng ibang tao. Buksan niyo ang isipan ko para maunawaan ko ang mga bagay na maaari kong asahan mula sa inyo. Naniniwala akong in Jesus I have victory, Panginoon. At tulungan mo ako, Lord, na laging makita, Panginoon. Open my spiritual eyes dun sa mga bagay na gusto niyong ipakita sa akin, gusto niyong iparamdam sa akin, gusto niyong ituro sa akin as you transform me, as you mature me, Panginoon, to be the person you created me to be, Lord.
Maraming salamat, Lord. At kayo ay laging nandyan, kayo laging at work, and you love me so much, Panginoon. And you want to help me, you want to guide me, Panginoon, doon sa way na gusto mong padaanan sa. Babo Lord, kayo yung manguna, kayo na po ang mamuno sa aking buhay, Panginoon. As I have accepted you bilang aking Panginoon at tagapagligtas, I need your help, Panginoon, to live day by day, Panginoon, to bring glory to your name. Maraming salamat, Lord. Lahat po ng ito, ihiling namin, pinagpapasalamat sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. 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 Alright. So, praise God. Alright. So, bago tayo magpunta sa breakout room, picture daw muna tayo kasi nawawala yung iba eh. Ayan. So, please open your camera. Ayan. Okay, smile, smile. Ay, may lamok. Kinagat yung ilong ko. Sorry. Okay. And smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Thank you, thank you. So this is the breakout questions. Ayan, so nakaramdam ka ba ng toxic positivity? Ibahagi ang iyong experience mo. Ano ang mabubuting balita na natutunan mo today? Ngayon, paano mo isasabuhay ang iyong natutunan? Number 4, ano ang pwede namin ipag-pray sa iyo or para sa iyo? Alright, so opening the breakout. Check lang. Okay. Wait lang, may lamok. Okay, check ko lang yung... Okay, so aray ko, opening po the breakout rooms. We have 30 minutes.